Praise God. Purihin po Panginoon sa oras na ito. Tayo po ay makapakinig na naman ng salita ng atong Panginoon na ating po ngayong babasahin. Babasahin ko po ang aklat po ng Pilipos dito po sa chapter 1 verse 18. Sabi po dito ang salita ng atong Panginoon, ngunit walang anuman sa akin ang lahat ng iyon. Ikinagagalak ko pa nga ang mga pangyayari. Ang mahalagay na ipangangaral si Kristo kahit sa anong paraan, tapat man o hindi ang hangarin ng nangangaral. Ang isa ko pang ikinagagalak ay ang pag-asa na bilang araw muli akong makalaya sa tulong ng Espiritu ni Jesucristo at ng iyong mga panalangin. Ang aking pinakananais at inaasahan ay huwag akong magkulang sa aking tungkulin, kundi magkaroon ako ng lakas na loob sa lahat ng panahon upang sa mabuhay o sa mamatay mabigyan ko ng karangalan si Kristo, sapagkat para sa akin si Kristo ang buhay at dahil dito ay pakinabang ang kamatayan. Hanggang dito na lang po. Purihin po ang Panginoon. Tayo po muna ay manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa langit, sa pangalan ng anak na si Jesucristo na aming Panginoon, sa oras nito, Panginoon, nagpapasalamat kami dahil sa iyong salita na ay pumuling mapapakinggan. Lord, patuloy po na samahan mo kami, patubayan mo kami sa pangunguna ng iyong banal na Espiritu sa buhay ng bawat sa amin, sa mga makikinig, sa mga online, sa oras nito. Patuloy po, Lord, na kayo ang manguna sa bawat isa, Panginoon. Salamat sa oras nito. Patuloy po, pinagkakatiwala po namin sa inyo ang ayaw pong pag-aaral ng salita. Salamat po, Ama, sa banal na Espiritu na siyang patuloy na magtuturo sa buhay at sa amin upang aming maunawaan ang mensahe ng iyong salita. Panginoon, maraming pong salamat. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin, Ama, sa lahat. Sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Amen. Praise God. Puri po ang Panginoon. Sabi po dito ni Apostol Pablo, mayroon po dito siyang talata na ipinapaalala sa buhay ng bawat sa atin bilang tayo'y mga anak ng Diyos, bilang tayo'y mga lingkod ng ating Panginoon. Ito po yung ipinapaalala po ni Apostol Pablo sa kanya pong pangangaral o pagpapahayag ng salita ng ating Panginoon. Ang sabi po dito, ang aking pinakanais at inaasahan ay huwag akong magkulang sa aking tungkulin, kundi magkaroon ako ng lakas ng loob sa lahat ng panahon, upang sa mabuhay o sa mamatay, mabagyan ko ng karangalan si Kristo, sapagkat para sa akin si Kristo ang buhay at dahil dito ay pakinabang ang kamatayan. Amen. Praise God. Sa buhay po natin bilang tayo'y mga tinawag ng ating Panginoon, ito po ang nais ng Panginoon sa ating po mga buhay na sa buhay natin, mayroon po siyang napakahalagang bagay na kailangan natin ito bigyan ng panahon at oras, lalo na ang salita ng ating Panginoon na ito po ay mas katuparan sa buhay ng bawat isa sa atin at sa lahat ng mga sumasampalataya sa ating Panginoon. Sa buhay po natin, oo, marami tayong pagkukulang sa ating Panginoon. Pero ang sabi po ni Apostol Pablo sa kanya pong pagpapahayag, ang aking pinakanais at inaasahan ay huwag akong magkulang sa aking tungkulin. Ito po yung napakahalaga po ito sa buhay natin bilang tayo mga lingkod ng ating Panginoon, bilang tayo mga anak ng Diyos. Ito po ay kailangan po natin ito bigyan ng pagpapahalaga sa ating po mga buhay, na ang bawat isa sa atin bilang tayo mga anak ng Diyos, mayroon po tayong may ibinigay sa atin, may pinagkaloob sa atin ng Panginoon na dapat natin ito gampanan ang mga bagay na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Lalo na ang ang salita ng ating Panginoon sa Mateo 28:19, isa pong bagay yan na kailangan po natin ito bigyan ng panahon sa ating pong buhay, ang pagpapahayag, pangangaral tungkol po sa salita
ng atong Pinoon. Oo, sa buhay po natin. Pero ipinapaalala po ni Apostol Pablo dahil alam natin ang lahat ng mga lingkod at mananampalataya sa atong Pinoon may pagkukulang sa buhay natin sa ating paglilingkod sa atong Pinoon. Kaya ang gusto ni Apostol Pablo, itong paalala po ni Apostol Pablo sa ating Pinoon, ito po ang ang mga tungkulin natin na dapat natin ito bigyan ng pagpapahalaga sa ating po mga buhay. Kaya ang sabi po ni Apostol Pablo, ang aking pinakanais at inaasahan ay huwag ako magkulang sa aking tungkulin. Alam po si Apostol Pablo dito sa talatang ito, bagamat siya po ay nakakulong sa physical na katawan, pero ang kanya pong spiritual na buhay hindi po nakakulong. Kahit siya ay nakakulong, patuloy po ang kanya pong pagpapadala sa mga mensahe ng salita ng atong Pinoon sa mga mananampalataya na nakakilala sa atong Pinoon. Sa buhay po natin, mga kapatid, hindi tayo nakakulong sa physical na katawan. Tunay nga na minsan may mga pagkakataon na ang ating pong buhay spiritual ay nagkakulong sa mga alalahanin sa buhay. Kaya hindi natin, kaya nagkakaroon po ng problema ang ating pong spiritual na paglilingkod sa ating Pinoon, ang ating pong pananampalataya sa ating Pinoon. Dahil kapag oras ang ating pong spiritual na buhay ay hindi po talaga ito na didiligan o hindi nakakapakinig ng salita ng atong Pinoon. Minsan may mga pagkakataon na kalimutan po natin ang ating pong tungkulin para sa ating Pinoon. Kaya yun po ang sinasabi po dito ni Apostol Pablo, na ang aking pinakanais at inaasahan ay huwag akong magkulang sa aking tungkulin. Ito po'y napakahalaga po ito sa buhay ng buhat sa atin na gawin natin ang kalooban ng atong Pinoon. Lahat tayo ng mga anak ng Diyos, mga lingkod ng atong Pinoon, binigyan tayo ng isang napakahalagang bagay, lalo na itong salita ng atong Pinoon na patuloy po ito na may pahayag, may pangaral, madala sa mga tahanan upang ang mga tao na nakatira sa tahanan ay mapakinggan nila ang salita ng atong Pinoon. Alam po, sa buhay po natin, itong sinasabi ng Apostol Pablo, yung salita ng ating Pinoon na hinahayag ni Apostol Pablo, na ang sabi po dito, ang aking pinakananais at inaasahan ay huwag akong magkulang sa aking pong tungkulin. Oo, lahat tayo po dito nagkakaroon talaga ng problema ang ating pong pananampalataya, ang ating pong relasyon sa atong Pinoon. Pero ang kailangan po natin na ito lang ang mahalaga, bigyan natin ng oras at panahon ang Panginoon sa ating pong mga buhay. Kaya yun po ang sinasabi po dito. Dito sa talata, meron po ako ditong nakita na gusto rin mapakinggan natin. Dito rin sa Filipos chapter 3. Ang sabi po dito ni Apostol Pablo, hindi siya nakamtan ko na ang mga bagay na ito, hindi rin sa ako'y ganap na. Ngunit sinisikap kong iskatuparan ang layunin ni Kristo Jesus nang tawagin niya ako. Mga kapatid, anong pinagsisikapan natin sa panahon natin ngayon bilang tayo mga tinawag ng Diyos? May layunin at plano ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya sabi po dito, hindi rin sa ako'y ganap na. Ngunit sinisikap kong iskatuparan ang layunin ni Kristo Jesus nang tawagin niya ako. Mga kapatid, ano ang sinisikap natin na mais katuparan sa buhay natin spiritual patungo sa atong Pinoon? Kaya sabi pa dito, mga kapatid, hindi ko pinapalagay na tupad ko na ang mga bagay na ito. Ang ginagawa ko ngayon, linilimot ang nakaraan at sinisikap na makamtan ang nasa hinaharap. Nagpapatuloy na ako tungo sa hangganan upang kamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa magitan ni Kristo Jesus, ang buhay na tungo sa langit. Amen. Praise God. Napakaganda po ang mga talata ng salita ng atong Pinoon na ating po ngayon na nababasa natin, napapakinggan po natin.
Kaya ang sabi po dito, nagpapatuloy nga ako tungo sa hangganan upang kamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa magitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hantong sa langit. Opo, totoo po yun. Lahat ng mga lingkod ng ating Panginoon, lahat ng mga anak ng ating Panginoon sa magitan ng salita ng Diyos, mayroon pong gantimpala ang lahat. Ang kailangan po natin para makamtan po natin ang gantimpala, magpatuloy po tayo. Magpatuloy po natin na ganapin ang kalooban ng Diyos. Magpatuloy po tayo na makita sa buhay po natin ang mga salita ng ating Panginoon na siyang magpapalakas. Siya ang nagpapatibay sa ating pong spiritual panampalataya sa ating Panginoon. At ito ang pag-asa natin at katiyakan sa ating pong mga buhay at katiyakan din sa lahat ng mga tao na makikinig at magpapasya sila, magdedesisyon sila sa buhay po nila na makilala ng lubusan nila ang ating Panginoon, na matanggap nila ang Panginoon sa buhay po nila bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya sa buhay po natin, sikapin po natin na maabot pa itong sinasabi ni Apostol Pablo na itong ating pong buhay, meron na po tayong gampanin, may tungkulin po tayo na kailangan po natin ito isakatuparan para sa ating Panginoon. At higit sa mga tao din na kailangan din ang salita ng Panginoon sa mga tao na mapakinggan at makilala nilang Panginoon bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Purihin ang Panginoon sa oras nito. Kaya mga kapatid, magpatuloy po tayo hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. Ang Panginoon hindi po nagpapabaya sa buhay po natin. Sa pangangailangan po natin, alam ng Panginoon ang lahat. Kaya kailangan po natin ang pagsunod lang sa salita ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Praise God, Lord. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Dakilain ka. Luwalhati ang iyong pangalan. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito, sa iyong salita na ay po napakinggan ngayon. Andalain ko po, Pilugad, ang mga mensahe ng salita, ang mga nilalaman ng salita. Ito po, Pilugad, ay patuloy po ito na makita sa buhay po namin. At patuloy po, Lord, dalangin po namin na may katuparan ang iyong layunin po, Pilugad, sa mga tao na ang iyong salita ay mahayag po, Pilugad. Panginoon, maripong salamat sa ay po mga misyon, Lord, sa iba't ibang dako na tunay nga na ikaw ang gumagalit, kumikilos at patuloy na may ginagawa ka sa buhay ng bawat sa amin at sa buhay din ng mga tao para sila ay magkakilala, manampalataya, manalig at matanggap ka, Panginoon Jesus, kailang mga buhay. Panginoon, maripong salamat, pagpalit, Pilugad, ang lahat na nakapakinig ng salita sa oras nito. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin, Ama, sa lahat, sa pangalan ng anak na si Jesus na aming Panginoon. Amen.